Hello everyone! We're back in Hong Kong after 3 years. Kakalapag lang namin ngayon dito sa Hong Kong International Airport Terminal 1. Itong video na to ay DIY guide from airport going to the city. Bago ang lahat, narito ang mga promo codes namin na pwede nyong gamitin kapag magbubook kayo sa Agoda and Klook. Sa hotels, up to 10% off and sa activities naman, 5% off. Nandito na kami ngayon sa baggage area para kunin ang aming maleta. Isang luggage lang ang aming chinek-in dahil 5 days and 4 nights lang kami sa Hong Kong. Okay, tara, let's go! Nakuha na namin ngayon yung maleta namin dito sa number 3. Ngayon, papunta naman kami sa labas para mag-withdraw. Tapos na kami sa immigration, nandito na kami ngayon sa arrival hall. Natutuwa kami dito sa malaking pusa. First time lang namin to nakita. Pwede ka magpa-picture dito at may interactive kiosk. Pwede mong pakainin at laruin, magre-react naman yung pusa. Paglabas mo pa lang ng airport, sasalubong na agad to sa'yo. Nandito kami ngayon sa may waiting area nila dahil magse-set up kami ng eSIM. Ayan, no, eSIM. Bali, na-book namin to sa Klook ng 500 pesos for 5 days na. Sulit na to. Unlimited data. Saan ba tayo pupunta? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. So, dito kami sa airport. Naglalakad-lakad kasi ang dami palang bago dito. Kaya nga 3 years din kami hindi nakapunta dito. At ngayon, nagbabalik kami. Ngayon, maghahanap kami ng mawi-withdrawhan. So, dun tayo sa walang masyadong tao. Anong gagamitin card? GoTime, saka Maribank. Diretsuhin nyo lang, matatanaw nyo na agad kapag kumaliwa kayo, andun yung Bank of China na ATM machine. Matatanaw nyo na agad to pag nakita nyo itong mga paintings. Dito magandang mag-withdraw dahil walang masyadong tao. Sa kabilang side naman neto, diretsuhin nyo lang papunta sa sakayan ng mga bus. Tara, simulan na natin mag-withdraw. Ang gagamitin kong card ay GoTime. Kung gusto nyo palang magkaroon ng card, download nyo lang yung app and punta lang kayo sa mga Robinsons Mall. May mga kiosk doon, may mag-a-assist sa inyo, walang bayad yung card. Sundin nyo lang yung mga step na makikita nyo sa screen. Ang maganda dito, walang withdrawal fee kapag dito kayo nag-withdraw sa Bank of China. 1,000 HKD yung na-withdraw ko, 7,800 pesos. At ako naman ang magwi-withdraw gamit ang Maribank. Tingnan natin kung ano ang kakalabasan at kung magkano. Same lang din ang process na makikita nyo sa screen and sundan nyo lang ito. At ito, nakuha ko na yung pera. I-reveal na natin kung magkano ang kaltas. So, sa 1,000 HKD, ang kinaltas sa akin is 7,763 pesos. So, ang nanalo ay si Maribank. Almost 65 pesos din yung masisave nyo kapag Maribank yung ginamit nyo pang withdraw. Meron na tayong cash. So, ang next naman natin is kailangan natin loadan yung Octopus card natin sa 7-Eleven store. Dito pala sa may arrival hall, nire-renovate yung 7-Eleven kaya umakyat pa kami sa taas. Kaya kung first time nyo pumunta ng Hong Kong, importante na kumuha kayo ng Octopus card dahil yan, magagamit nyo yan pangbayad nyo sa mga transportation, sa mga restaurant. Pwede kayo mag-avail sa 7-Eleven or pwede rin naman sa customer service sa may arrival hall. Nandito na kami para magpa-load. Yun nga lang, hindi tinanggap yung Octopus card namin dahil deactivate na to. 3 years na kasi namin di nagamit yung Octopus card kaya loloadan namin to sa MTR station na. Kapag nakita nyo tong signage na to, kanan lang kayo, diretso na yan papunta sa sakayan ng mga bus, papunta sa city. Kapag kumaliwa naman kayo, meron dyang bilihan ng bus ticket. Tayo naman, ang gagawin natin, diretso lang tayo at hahanapin natin ang A21 bus. Diretsuhin nyo lang, bandang gitna, matatanaw nyo na ang A21 bus papunta sa Mongkok, TST, Yau Ma Tei, and Jordan. Make sure lang na i-ready nyo yung pambayad nyo, debit card, credit card, or yung Octopus card. Pag wala naman kayong card, pwede kayong magbayad dito ng cash, pero kailangan exact amount lang dahil hindi sila nagsusukli. Tara, tayo naman ang sasakay. Ang gamit kong card is Maya Black Card at ang gamit ni Eds ay Maribank Card. Nakakalungkot lang dito dahil 5 cards yung hindi tinanggap. Maribank, GoTime, GCash, Maya at UB yung hindi mga tinanggap na cards. Itong Maya Black Card ko tinanggap naman pero yung kay Eds talaga as in wala talaga tinanggap. Kaya ang ending bumaba kami at bumili na lang kami ng physical ticket sa labas. Kaya mas convenient talaga gamitin ang Octopus card para wala ka nang masyadong iniisip. Reactivate kasi yung Octopus namin kaya hindi namin magamit. Dito pala kayo bibili ng physical ticket, tabi lang to ng 7-Eleven, dito lang malapit sa may bus station. Ang pamasahe sa bus 35 HKD or 274 pesos. Travel time going to the city 45 minutes to 1 hour depende sa traffic. Sakto nga yung pwesto namin dito sa may taas, unahan, maganda yung view.
finally here after 1 hour na biyahe. Nandito na kami ngayon sa aming hotel. Welcome to MK Stay Hotel. Located lang to sa Mongkok. Sa labas namin, maganda yung vibe dito. Tahimik, may park. Pagtawid mo lang, may 7-Eleven ka nang makikita. Perfect kung gusto mong bumili ng tubig at snacks o ano mang kailangan mo bagong mag-explore sa Hong Kong. Alam naman natin na mahal ang mga bilihin dito sa Hong Kong, especially ang water. Kaya magbaon kayo ng tumbler or plastic bottles dahil malaking tipid din ito. Maganda rin sa nakuha naming hotel malapit sa mga restaurants, hindi kayo mahihirapang maghanap ng pagkain dito kapag nagutom kayo, lalo na paggabi. At pinaka nagustuhan namin dito, paglabas mo lang, malapit na yung sakayan ng bus. Kung pupunta ka naman ng TST, tatawid ka lang sa kabilang side, dun yung sakayan ng bus. Tara, mag-check-in naman tayo. Pagpasok pa lang, ito na ang reception area nila. Mabilis at maayos ang check-in process. At ang maganda, 24 hours ang reception area nila. Kapag mag-check-in na kayo, present nyo lang yung passport nyo. May nire-require nga pala sila ditong security deposit ng 500 HKD or 3,000 pesos. Check-in time nila dito from 2 p.m. until 12 noon. Kung mapapansin nyo, malawak at malinis yung reception area nila. Kung maaga man kayo dumating dito sa hotel, pwede kayo mag-iwan ng luggage dito. Nakuha na namin yung keycard, tara mag-check-in na tayo. Dito kami sa may kabilang building, kailangan nyo itap yung keycard nyo para makapasok kayo sa loob. Akit na tayo at itutur ko kayo sa aming room. Let's go! Ito na guys, ang aming room. Saktuhan lang yung laki niya. Tapos, ito na agad yung CR, bubungad sa inyo. Ayan. Pagpasok nyo, very spacious naman yung CR niya. May shower na. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, kaso wala bidet. Hindi talaga uso ang bidet dito sa Hong Kong. May kasama na ring provided na towels. Tapos, ito yung lababo niya. Ayan. Saktuhan lang din yung laki. Tapos, ito, may pa-mirror na rin sila. Tapos, ito yung wifi nila. Then, ito yung telephone. Tapos, ito yung on ng aircon. Tapos, mga lights. Tapos, may saksakan na rin dito. Ayan. Yung aircon naman niya, malamig. Ayan. Kaka-on lang. Tapos, ito yung kama. Ayan. Saktuhan lang din yung lambot. Dahil budget hotel lang tong nakuha namin. Malapit sa lahat, sa mga restaurants. And ATM machine, convenience store. Ayan, may provided na rin silang mga baso. Tapos, merong soap. Dito naman tayo sa may 4th floor nila. Meron silang outdoor terrace garden dito na pwede nyong gamitin. Pwede kayo mag-relax dito, magpahinga pagkatapos ng mahabang lakaran. At the same time, pwede kayo mag-sightseeing habang kumakain. Maganda yung view dito. Stable naman yung wifi dito. Kada floor meron silang wifi. Punta naman tayo sa kabilang outdoor garden nila. Maganda ditong tumambay at mag-relax. Kung gusto mong makaiwas muna sa ingay ng city, magandang tambayan itong outdoor garden. Isa to sa mga hotel amenities na hindi agad napapansin ng mga tao. Nung time namin, pumunta kami dito, walang masyadong tao. Favorite spot namin to, lalo na pag galing kami sa labas. Dito kami nagpapahinga. Maganda ditong tumambay, lalo na pag gabi. Kung makikita niyo yung labas, kitang-kita. Yung 7-Eleven, tanaw na tanaw dito. Change outfit muna ang mga person dahil pupunta kami ngayon sa TST. Lalakarin lang namin from hotel going to MTR station. Siguro mga 5 minutes walk lang. And then doon na kami sasakay sa may MTR station. Kakain nga pala kami dahil late na kami mag-lunch. Dito kami dadaan sa main highway para ipakita namin sa inyo. Dito yung mga sakay ng bus papuntang airport. Tapos pagtatawid naman kayo, yun yung papuntang TST. Dito naman sa area na to, maraming mga bilihin. May mga restaurants, may mall, may Cafe de Coral,
Marami kayong choices ng pagkain dito. At mayroong malapit na ATM machine dito. Malapit lang siya sa hotel. At nakarating na kami dito sa may Donkey. Katabi lang niya yung McDo at Sasa. Katabi niya lang din yung Cafe de Coral. Then yung MTR station dito lang sa may gilid. Yan, diretsuhin nyo lang yan. MTR exit E1 ang palatandaan. Pag galing ka ng hotel, diretsuhin mo lang yan. Siguro mga ilang kanto lang. Andito na yung MTR station. Sobrang lapit lang niya. Walking distance lang. Papunta na kami ngayon sa loob. Hanapin namin yung customer service para ma-activate na yung card namin. Yung Octopus card kasi namin, hindi namin nagamit ng 3 years. Kailangan i-activate para ma-loadan. Pag na-loadan na to, magagamit namin to sa mga restaurants and mga trains, buses. So guys, nag-deactivate yung aming Octopus card and then so pupunta lang kami dito sa customer service and then pwede na siyang ma-reactivate and then niloadan na namin ng 200. So ako meron akong less na $3 kasi meron pang nagastos last time na binawas na ako. So, yung Octopus card namin, di namin nagamit ng 3 years. So, kailangan namin reactivate dito sa may customer service sa MTR station. Kahit sa MTR, kailangan nyo lang ipakita yung Octopus card nyo. So, yun nga, naloadan na namin. Thank you! Pwede na ulit siya gamitin. Yes! Ilang station lang, nandito na kami sa Chimchachoy MTR station. Itatry ko nga palang gamitin yung Maribang ko. Tingnan natin kung mag-a-accept siya at kung magkano. Let's go. Uy, gumana. Ang galing. Finally, we're here na rin sa Dragon Delight Kitchen. Located lang to sa Chimchachoy. Gumamit lang kami ng Google Maps para makarating dito. At dahil gutom na nga kami, kakain kami at order kami ng madami para naman masulit namin and hanggang dinner na rin to. Tip ko lang para makatipid kayo sa gastos, always bring your tumbler or plastic bottle dahil may mga restaurants na libre lang yung refill ng water. Ito nga pala yung mga na-order namin. Sulit na yan, sobrang dami na, no? Kung titignan nyo yung servings nila, pang dalawang tao na. So yung na-order ko is fried rice and then this one chicken. Ang total niya is 54, 8 kg. So pinungkit namin nasa 420 siya. Special karinderya to. Order ko, nagkakahalaga ng 66 Hong Kong dollars. Nasa around 500 din. So, kung titignan mo naman, dalawang ulam na yan. Tapos, tingnan mo yung rice niya. Sobrang dami. Karinderya type to. Natapos na rin kaming kumain at ngayon papunta kami dito sa may K11 Musea. Dito kami tatambay at lilibutin namin tong mall. First time lang namin to puntahan. Walking distance nga pala to sa kinainan namin kanina. Nilakad lang namin, sobrang lapit lang nito. Maganda at malawak tong mall na to. Maraming international at local brands sa loob. Isa to sa pinaka-premium na mall sa Hong Kong. Parang pang museum din yung dating dito dahil may iba't ibang artwork at sculptures bawat floors. Akitin naman natin dito sa may taas dahil may magandang view dito ng Victoria Harbour. Paglabas mo ng mall, makikita mo agad ang magandang view ng Victoria Harbour at Hong Kong skyline. Perfect spot to para sa sunset at symphony of lights. Libre lang manood dito, walang bayad. At natapos na ang ating galaan at ngayon pabalik na tayo ng hotel. Sumakay lang tayo ng bus dito lang sa may bus station malapit sa may pier, dito lang sa may Chimchachoy TST. Dalawa ang pwede nyong sakyan. Pwede kayong sumakay ng bus, pwede rin kayong sumakay ng trains. Depende na lang sa choice nyo. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan gamitin ang mga promo codes namin na nakalagay sa screen. Magagamit niyo yan kapag nag-book kayo ng hotels and activities, Agoda man or Klook. At ito ang first day namin dito sa Hong Kong. Kung nagustuhan niyo ang vlog na ito, huwag niyong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na travel adventures. Salamat mga Kalon and Eds!